So ito, mayroon pong isang malaking balita, no? Breaking news ito na halos hindi makapaniwala ang ilan sa ating mga kababayan. Hello guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Ito mga sangkay, discuss lamang po natin bahagya, no? Kasi meron pong breaking news, no? Dito sa Pilipinas. Mayroong nasa kote sa NAIA. Alright? Pag-usapan po natin yan, pero bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. May nangyari kasi mga sangkay. Ito. Ito yung balita ngayon. Ayan. Nasa 300 million na ipinagbabawal na pulburon mga sangkay ang naharang sa NAIA Terminal 3 doon sa Pasay, mga sangkay. So, ayun. Anong nangyari? Bakit po ito naharang mga sangkay? At marami po ang nagulat kasi nga po, akala po ng iba, trip-trip lamang po ito ng iba sa ating mga otoridad. Pang-cover up lang daw po ito kay Liza Marcos, mga sangkay at kung ano-ano pa. Pero, actually, medyo nakapagtataka din, no? Ibig sabihin, mas matindi yung otoridad sa atin or security sa ating airport ngayon. Well, alam ko mga sangkay, in-improve na po yung airport natin, 'di ba nga po? Ginagawa pong moderno yan ngayon ni PBBM. Mayroon na po yung ma-identify na lang via sa face, ano ba tawag dito? Iharap mo lang yung mukha mo sa screen, malalaman na nila kung sino ka. At hindi ko alam kung ano pong improvements sa NAIA mga sangkay. Kasi ayon po sa report, nakuha daw ang mga ito. Ito daw po ay 44, no? Na kilo. 44 na kilo, mga sangkay, 44 kilos nang ipinagbabawal na pulburon ang nasa kote nga doon po sa NAIA. Nakuha daw ito mga sangkay mula sa bagahe ng dalawang pasahero na kapwa galing Toronto, Canada. Pero magkaiba ang sinakyang flight. O ayan mga sangkay, dalawa. Mukhang ito po yun. Mukhang itong dalawang to siguro yan, no? Ang bihira. 44 ka kilo. Ganun kadami. Kaya ang tanong dito ng iba, kasi since galing po itong Toronto, Canada, so ang mga otoridad daw pala natin dito or ang ating airport ay mas active pa pala. Mas maganda yung sistema at ang security natin kaysa po sa ibang bansa like sa Canada. O, tingnan po natin dito yung mga komento mga sangkay. Canadian custom are sleeping. Well, Filipino custom authorities are watching you all night. Parang sarcastic po ito mga sangkay. Galing Toronto, siguro naman ito na mga sangkay hindi po talaga sila makapaniwala. Canada is more technologically. Mas advanced daw po ang Canada. Parang imposible daw po ito. Pang-cover up sa cocaine issue. Bola lang yan. 44 ka kilo ang Toronto airport didn't notice. Oh. Yun po yung nila mga sangge. Kasi nga po, hindi rin po talaga sila makapaniwala. Ako din naman, napaisip lang din po ako, mga sangkay, na paano nakalusot ito doon sa Toronto, tapos dito sa Pilipinas hindi. Pero, mga sangkay, tandaan po natin na malaki na po ang ini-improve ngayon ng mga airport natin. Kasi nga po, sa tulong ng San Miguel Corporation, no? Itong si Atong Ang, siya po yung nagmamaniobra ngayon mga sangkay sa mga airport dito sa ating bansa. Pinapaganda po niya, nag-i-invest po talaga siya mga sangkay. Dali kahit po yung mga daanan, mga kakalsadahan like Skyway, San Miguel Corporation ang bumibira po diyan
Pagdating naman po sa renewable energy, doon naman po yan kay Pangilinan. No? May mga partner po yan sila mga sangkay, mga foreign investors. At iba't iba pa pong mga sektor, mga sangkay o mga proyekto ito sa ating bansa na pinangungunahan po nito mga mayayamang negosyante sa Pilipinas. So, anong malay natin kung gano'n na po ka-improve ang ating airport, di ba? Pero ako mga sangkay kasi, parang imposible naman titrip itong mga kapulisan. Parang imposible naman titrip po ito mga otoridad natin, mga sangkay, para sa para pang cover up. Alam nyo yung mga ganyang isipin, mga ano yan eh. Ano tawag dito? Mga pang pelikula eh. Pang Hollywood, movies, di ba may mga twist. Mga sangkay. Oh, di ba? Pero ako naniniwala na totoo ito. Mga sangkay. Ito po, ganyang kadami oh. 44 kakilo po ito mga sangkay. Ito po yung salarin. Itong dalawa, hindi ko alam kung ito lang dalawang to, mga sangkay. Mukhang hindi ito kasali. Yan, sila po yung nagbitbit. Yari kayo ngayon. Kinilo pa oh. Ito yung bagahe. Ang lakas ng loob no, mga sangkay. Pero nakapagtataka, kung dito lang po ito nilagay, paano na kaya na ito nakalusot? No? Doon sa Canada. Pero, well, guys, lahat po may pamamaraan mga sangkay pagka mga ganyang tao. Meron pinag-aaralan po nila yan mga sangkay kung paano po makakalusot yung bagay. 'Di ba? Para po mailusot lamang po itong mga illegal na gawain nila mga sangkay o illegal na mga bagay. O ano malay natin kung pagdating sa Pilipinas, since mano-mano dito, di ba? Dito sa ating bansa, mano-mano biruin mo, pagpasok mo pa lang, kinapkapan ka, nakakapkapan ka ulit. Paghuhubarin ka ng sapatos, yung bag mo, titingnan, ilalabas yung laptop. Ganyan po kaano sa atin, mga sangkay. Isa ibang bansa, high-tech di ba? Isasalang lang po doon. Tapos, wala na. Okay na. Okay na, mga sangkay. Lusot ka na. Pero, yun po yung tanong ng marami. No, paano daw nakalusot ito sa Canada? Hindi daw ba kaya ito pang cover up? Ako mga sangkay, di po ko naniniwala. Cover up? Hindi naman ganun kalaking issue yung tungkol kay F. Elise. Iniintriga lang po siya. Magulat tayo kung kasama po si Liza Marcos sa police report. Doon po talaga tayo magulat at magulantang. Alright? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Oh? Big sabihin lang po na ito, seryoso talaga si PBBM. No? Namasog po ito. Maganda yung programa nila ngayon, mga sangkay nila, General Torre. Yung kinakalat na po, super duper active ngayon ng mga kapulisan. Alright? So, ano pa ang inyong opinion? Just comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation, na hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.